Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si DJO at muli, samahan niyo ako sa isang nakakakilabot na kwento sa DJO Horror Stories. Isang panibagong gabi ng lagim kung saan ang kagandahan ay may kapalit. Makinig sa kwentong pinamagatang Ang Pangitain sa Puno ng Siniguelas. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan, minsan katatawanan, kilig at aral. Pero wag po nating kalimutan na ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Sa isang baryo sa Visayas, may puno ng siniguelas na kinatatakutan sa tuwing bilog ang buwan. Sabi nila, dito raw naninirahan ang nilalang na kalahating tao at kalahating halimaw. Mira, bakit parang walang gustong dumaan sa puno ng siniguelas paggabi? Hay nako, Liza. Mga pamahiin lang yan. Lahat dito takot sa sariling anino. Pero may nakita kasi ako kagabi. Isang anino. Parang lumilipad. Hay nako, baka paniki lang yon o baka multo ng crush mo. Ngunit si Aling Gloria, ang matandang hilot sa baryo, ay palaging nakamasid. Mira, iha, huwag mong maliitin ang mga nilalang ng gabi. Ang puno ng siniguelas ay may bantay. At hindi ito tao. Hay nako, Aling Gloria, tigilan nyo nga ako sa mga kwento nyo. Hindi na lang kumibo ang matanda, pero ang kanyang mga matay nananatiling nakatitig sa likod ni Mira, na para bang may alam siyang hindi pa nalalaman ng iba. Kinagabihan, naisipan ni Nico na sorpresahin si Mira, pero pagdating niya sa likod ng bahay ng dalaga, Mira, babe, nandito ka ba? hindi si Mira ang bumungad sa kanya. Isang nilalang na may pakpak at nakabitin sa puno. At ang kalahating katawan nito ay naiwang nakatago sa damuhan. Hindi pwede to! Mira! Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Nico. Walang laman loob. Parang sinipsip ng sanggol na gutom. Mira, siya ba ang nakita mo kagabi? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ngunit isang lihim ang nabunyag nang makita ni Liza ang isang sulat sa ilalim ng higaan ni Mira. Isang lihim na ritual. Isang kasunduan ng kagandahan kapalit ang laman ng tao. Sinabi ko na sa'yo, Mira, ang kagandahan ay may kabayaran. Ang sumpa ng manananggal ay pinipili lang ang mga taong may inggit sa puso. Sa ikatlong araw ng buwan, muling nakita ni Liza si Mira sa ilalim ng puno. Naghahanda na naman. Tama na, Mira. Tama na. Hindi mo kailangang pumatay para lang manatiling maganda. Hindi mo to maiintindihan. Lahat kayo. Lagi niyo akong kinukumpara kahit kanino. Ngayon, ako naman ang titingalain.
Pero bago pa man makalipad si Mira, inihagis ni Liza ang asin at bawang na dala niya. Hindi! At simula noon, wala nang nakita pang nilalang sa puno ng siniguelas. Ngunit sa tuwing bilog ang buwan, may naririnig pa ring iyak ng isang babaeng nawalan. Nawalan ng kanyang pagkatao dahil sa matinding inggit. Mga kaibigan, ingatan ninyo ang inyong puso. Dahil kung hahayaan ninyong kainin kayo ng inggit, baka katawan nyo na lang ang matira. Ako si DJO at ito ang DJO Horror Stories. Hanggang sa susunod na gabi ng lagim, paalam! Bago po magtapos ang ating podcast, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aral ng ating kwento. Hindi lahat ng kagandahan ay dapat ihingi ng kapalit. At ang inggit ay kayang gawing halimaw ang isang pusong hindi marunong makontento. At dyan nagtatapos ang isa na namang kwento sa DJO Horror Stories. Sana'y napaisip ka, kinilabutan, o kahit papaano naaliw. Huwag kalimutang i-follow si DJO para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, katatawanan, kilig at aral. Hanggang sa muli mga ka-DJO, tandaan, sa bawat kwento may nakatagong multo. Kita-kits sa susunod na episode.